Mga red flags na dapat ay makita mo pagdating sa isang relasyon. Yes, mga kamamay, ito po yung mga maling nangyayari sa isang relasyon na dapat po ay nakikita ninyo. Yung iba kasing mga kababaihan dyan, kahit na ang dami ng mga red flags sa inyong relasyon, is pinapalampas nyo pa. Alam nyo nang hindi tama yung nangyayari, okay, o kaya naman tinatrato na kayo na hindi okay, tinatrato na kayo na tipong walang halaga, pinabapabayaan na kayo, dapat makita nyo po ito, hindi dahil sa mahal nyo po yung isang lalaki, palalampas-lampasin nyo na. Dahil sa ang laki ng gusto mo dun sa lalaki, okay lang na ginaganyan ka. So ngayon sa video ito, pag-usapan natin yung mga bagay na dapat nyong makita, pero nagbubulag-bulagan lang po kayo. Ito yung mga red flags pagdating sa isang relasyon. So mga kamamay, bago po natin ito simulan, isa lang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button at i-like yung video ito para sa mas marami pang love advice na kagaya nito. So ano nga ba mga kamamay? Yung mga red flags pagdating sa isang relasyon. So number 1, kapag pinaparamdam niya na lagi ka na lang mali kahit tama ka. Yes mga kamamay, napakasakit po nito. Wala ka nang ginawang tama o wala ka nang ginawang tama pagdating sa paningin ng isang lalaki. Yung tipong alam mo naman na tama yung ginagawa mo. Bilang isang babae na mayroong maayos na pag-iisip, alam mo yung ginawa mo na tama, wala ka namang nakikitang mali. Pero pagdating sa kanya, galit pa rin siya, bayolente pa rin siya, marami pa rin niyang nasasabi sa iyo, minumura ka pa, pinagsasalitaan ka ng masasakit kapag kaganyan mga kamamay. Toxic po ang isang relasyon. Red flag po ang isang relasyon. Hindi po magandang isang relasyon o hindi maganda ang pakikitungo ng isang lalaki sa isang relasyon. Red flag po yun mga kamamay. Isipin mo, ginawa mo na yung tama pero anong nakita ng lalaki? Mali ka pa rin sa kanyang paningin. Mahirap pong makisama sa isang lalaking ganyan na puro pagkakamaling nakikita sa iyo. Hindi man lang niya na-appreciate yung mga magaganda, yung mga tamang ginagawa mo pagdating sa inyong relasyon. Kapag kaganyan mga kamamay, baka kailangan nyo munang maglaylo, kailangan nyo munang iparamdam sa isang lalaki, at kailangan nyo maramdaman ng halaga mo sa pamamagitan ng paglayo mo sa kanya. Kaya ako nagsasabi sa inyo kung sa mga bagay na ginagawa nyo, puro mali na lang ang nakikita niya, mag-isip-isip kayo mga kamamay. Red flag po yan. So number 2, kapag may mga bagay siyang hindi sinasabi o itinatago, yes mga kamamay, red flag po yan. Kaya nga po kayo pumasok sa isang relasyon Kaya nga po kayo ay nakipag-partner. Yan ay para maging tapat, para walang ilihim o itago dahil napakasakit. Kapag meron kang bagay na nalaman na hindi niya sinasabi sa iyo o pinaglilihiman ka, at para sa iyo, ganun din kasakit yun kapag ginawa sa inyo ng mga partner ninyo. Kung nasasaktan ka doon, dapat wag mo rin gawin sa kanya. Ganun lang naman yun May domino effect. Kung ayaw mong gawin sa iyo, yung mga maling kamalian, wag mo rin gawin sa kanya. Kasi napakasakit niyan. Para sa akin, red flags po yun mga kamamaya kapag pinipili mong maglihim at hindi magsabi ng mga bagay-bagay kung nagtatago ka na ng sikreto, naglilihim ka na sa kanya ng mga bagay-bagay. So, isang red flags po yan. Maaaring pagdating ng araw, in the future, maging problema po nyo yan pagdating sa inyong relasyon sapagkat maaaring napakarami na po pwedeng masamang mangyari kapag pinagpatuloy nyo na magsikreto sa inyong mga partner. Unang-una, masasaktan nyo nga po ang inyong mga partner, ang inyong mga asawa, ang inyong mga jowa, kung kaya't maaga pa lamang magsabi na kayo kung ito may problema, huwag mahihiyang magsabi. Huwag mahihiyang lumapit, mag-share sapagkat mas maiintindihan ka ng isang lalaki o ng isang babae kung sakasakaling mas gagawin mo yon at hindi ka maglilihim sa kanya. Mas maiintindihan ka dahil nagsasabi ka at wala kang itinatago sa inyong relasyon. So, red flag po yan mga kamamay kapag naglilihim po kayo. Kaya iwasan niyo po yon. Sabihin yung lahat. So, next. Kapag ginagamit niya ang love para kontrolin ka. Yes, mga kamamay. Kapag ginagamit niya na lang yung sinasabing love, yung pagmamahal para kontrolin ka, anong ibig sabihin nito mga kamamay? Kapag sinasabi niya na ginagawa ko lang naman na hindi ka payagan sa bawat lakad mo dahil mahal kita, dahil ayoko na nakikita ka
nakasama mo yung mga lalaki na yon. Baka mamaya kung ano pang gawin sa yung masama ng mga yan. Kinokontrol po kayo ng isang lalaki kapag kaganon. Kung alam mo naman na mga kaibigan mo ang kasama mo, okay, sabihin mo sa kanya. Hindi yung hindi kanya papayagan, pagbabawalan kanya, hindi ka na niya pinaalis sa inyong bahay para ano, para kontrolin ka. Dahil ano, natatakot siya. Nagsiselos daw siya. Alam niyo mga kamamay, takot niya yun sa kanyang sarili. Hindi niya yung takot sa iyo. Alam mo naman na mga lalaki yon at syempre bilang babaeng nagmamahal sa kanya, okay, obligasyon mo na maging behave, na maging maayos, na makisama sa kanila ng maayos at po pwede mong ipaliwanag yon. Hindi yung pagbabawalan ka niya, kokontrolin ka niya na hindi ka po pwedeng sumama doon kasi baka mamaya kung anong gawin sa iyo. Alam niyo po, selos po yon. Sa kanya po may problema kasi wala siyang tiwala sa inyo. Okay? Kapag ganyan ang nangyayari sa halos kalimitan ng pagkakataon, pangongontrol na po yan mga kamamay. At yan po ay isang red flag pagdating sa isang relasyon na dapat po ay makita ninyo yung tipong nag-asawa ka lang, naging jowa nyo lang yon, pumasok lang kayo sa isang commitment, halos lahat na lang ng galaw, ng kilos mo ay pinagbawalan. O sa una, sweet yan kasi nandun yung concern. Pero kung habang buhay na lang, isang taon ka nang nagpapaalam, ilang beses ka nang nagpaalam, pero palaging ganyan ang sinasabi sa inyo, pangongontrol na po yan. Hindi ka na niya binibigyan ng kalayaan para gawin yung mga bagay na makapagpapasaya sa inyo. At bilang isang babae, bilang isang tao, toxic yan pagdating sa inyo. Kasi ika nga pinapatay niya ang sarili mong kaligayahan. Magaling siya, nakakagala siya, nakakalabas, wala siyang naririnig sa iyo. Paano na lang ikaw? Yung kasiyahan mo, yung enjoyment mo kasama yung mga tao na yon, di ba nawala? Kaya ako nagsasabi sa inyo, red flag po yan. Lalo-lalo halimbawa, kung ikaw ay lalabas, kung anong suot mo, sinasabihan niya na ayoko ng suot mong ganyan. So, nandoon po yung kanyang takot. Siya po natatakot Hindi po concern yon, pangongontrol po yon. Okay? O tatanungin ka niya kung saan ka pupunta. Inaalam niya lahat ng lakad mo, lahat ng pupuntahan mo. So, umpisa okay lang yan, pero yung sasabihin mong lahat na lang ng detalye, kailangan mong ikwento sa kanya, pangongontrol na po yun mga kamamay. Wala na po siyang tiwala sa inyo kapag kaganyan. At mahirap po yun pagdating sa isang relasyon, yung mawala ng tiwala. Pagdating sa inyo, so pangongontrol na po yun. Okay? Hayaan mo lang ang isang lalaki na ika nga ay mag-isip kung saan ka pupunta o kaya sabihin mo na lang sa kanya na ay lalabas lang kami kasama ko ang aking mga kaibigan. Dito lang kami sa labas. Yun lang. Hayaan mo siyang mag-isip kung sinong kaibigan ang kasama mo. Okay, huwag ka na magbigay ng kung ano-ano pa kasi pangongontrol na po kapag lahat na lang ng bagay, impormasyon tinanong sa inyo. Okay? So yun nga po, kapag ginagamit na lang ang love para kontrolin ka, red flag na po yun. Sabihin nila, mahal kayo, pero ang totoo, natatakot sila para sa inyo. Dahil ang totoo, sila yung nagsiselos para sa inyo. So next, kapag lagi kang pagod, yes mga kamamay, red flag na po ito. Sa halip na kayo ay blooming, sa halip na kayo ay energized, araw-araw, lagi kayong masaya, humingiti, ka nga ay energetic kayo, okay, yan po ay sign na healthy ang inyong relasyon. Pero kung kabaliktaran niya, lagi kang pagod, lagi kang stress, lagi kang malungkot, namamayat ka na, ang eyebag mo dahil sa hindi ka palaging makatulog, talagang red flag po yan mga kamamay. Ramdam mo naman sa katawan mo puro bigat na lang ang pinagdadaanan, puro sakit na lang sa ulo ang inihahatid sa inyo ng isang lalaki hanggang sa mapagod at may stress ka na. Kapag ganyan mga kamamay, red flag po yan. Kailangan nyo munang lumayo, iparealize sa isang lalaki ang totoo mong halaga. So next, yung siloso siya, pero siya naman yung gumagawa ng paraan para pagsilosan. Kamamay, anong ibig mo sabihin dito? Yung tipong alam nyo yung ayaw niya na nakikita ka na may kasamang ibang lalaki? Ayaw niya na nakikita ka na tumatawa ka kasama yung ibang lalaki? Dahil nga daw nagsiselos siya. Pero, sa isang banda, ginagawa naman niya to. Siya naman yung gumagawa. Okay, di ba ayaw niya na makikita kang may kasamang ibang lalaki, pero siya makikita mo. Ang daming kasamang babae, kung sino-sinong ini-entertain. Hindi niya naiisip
kung ano yung mararamdaman mo, ano yung makikita mo, ano yung iisipin mo. May mga ganyang lalaki eh. Ayaw nila na gawin nyo ito sa kanila. Tapos sila naman, gumagawa naman ng ganon. Di ba? May mga bagay na ganyan. Kapag ka ganyan ng isang lalaki, hindi niya pinipili kung ano yung tama. Isa lang ang ibig sabihin niyan, toxic. Isa lang ang ibig sabihin niyan, red flag po yung lalaki na yan pagdating sa inyo. Kasi kung talagang mahal kayo ng isang lalaki, kung ano yung mga bagay na ayaw niyang gawin mo sa kanya, dapat ginagawa niya rin yon sa kanyang sarili o sa inyo. Para sa ganon, parehas kayo, balance kayo, wala kayong dapat na maramdamang lungkot pagdating sa isang relasyon. Kaya mga kamamay, kung ang isang lalaki ay ganyan, yung mga bagay na ayaw mong gawin ay ginagawa naman niya sa inyo, red flag po yan. Lie low o umiwas muna kayo. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang mga bagay na kailangan yung malaman para masabi nyo na merong mga red flags pagdating sa inyong relasyon. So, for more video and love advice na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button at i-like yung video ito. So, mga kamamay, mahal ko po kayo, mahal na mahal. So, mag-iingat po kayo palagi. Huwag masyadong ibaba ang value pagdating sa isang lalaki para kayo ay mas mahalin, mas igalang, mas irespeto at talagang makuha nyo ang totoong pag-ibig. So, once again, ito ang inyong kamamay. So, see you for our next vlog. Paalam.